Bahay na pula, isang luma at mistulang kalansay na bahay na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Makasaysayang bahay na naging saksi sa kalupitan ng mga sundalong Hapon, saksi sa paghihirap, paghihinagpis at pagkitil sa buhay ng mga sinaunang Pilipino. Subalit paglipas ng panahon, ang dating tahanan ng karangyaan ay naging sentro ng takot ng mga sinasabing nakasaksi, sapagkat ang bahay ay tila nabalot ng kababalaghan. Ano ang tunay na kwento sa likod ng tinaguriang bahay ng mga multo? Itinayo ang nasabing bahay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ang tahimik na nakatayong lumang bahay sa gitna ng mga punong kahoy at damuhan ay may malalim na kasaysayan. Tinatawag itong bahay na pula, marahil dahil sa kulay nito. Ang lumang bahay ay gawa sa pinaghalong materyales na kahoy, bato at yero. May pulang pintura na unti-unti nang kumukupas dahil sa paglipas ng mahabang panahon. Ngunit sa likod ng mga sira-sirang bintana at mga nabubulok na pader ay nakatago ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Sapagkat saksi ito sa pagpapahirap at walang awang sa mga sinaunang Pilipino. Itinayo ito noong 1929 ni Don Ramon Ilosorio, isang kilalang mayaman sa Bulacan, bilang regalo sa kanyang asawa. Sa panahong iyon, ipinagmamalaki ng pamilya Ilosorio ang bahay bilang sagisag ng yaman at kapangyarihan. Ngunit makalipas ang ilang taon, ang bahay na ito pala ay magiging simbolo ng takot, sakit at kawalang katarungan. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumakop sa Pilipinas ang mga sundalong Hapones sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Nagsimulang kumalat ang takot at pangamba. Ang dating tahimik na mga baryo ay naging larangan ng digmaan at paghihiganti. Sa mga huling buwan ng 1944, pinaghihinalaan ng mga Hapones na tumutulong ang mga mamamayan sa mga gerilya laban sa kanila. Sa bayan ng Mapaniki sa Candaba, Pampanga, pinasok ng mga sundalong Hapones ang mga kabahayan. Maraming kalalakihan ang kinitilan ng buhay, bata man o matanda. Habang ang mga kababaihan ay dinakip, sila ay pinagmarcha ng ilang kilometro papunta sa San Ildefonso, Bulacan at dinala sa bahay na pula. Ayon sa mga ulat ng BBC at Pulitzer Center, mahigit sa 100 babae, karamihan ay mga dalaga at kabataang ina, ang dinala sa bahay. Pagdating nila roon, ang dating magarang silid at bulwagan ay ginawang kulungan. Ang bawat sulok ng bahay ay nakarinig ng mga iyak, sigaw at pakiusap ng mga biktima. Hinalay sila ng mga sundalong Hapones, pinahirapan at pinagmalupitan ng paulit-ulit sa loob ng ilang araw. Ang bahay na dating kulay pula ay naging tunay na simbolo ng dugo at kirot. Dahil sa mga pangyayaring iyon, tinawag ng mga mamamayan ang gusali bilang bahay na pula. Matapos ang ilang araw ng pagdurusa, iilan lamang ang nakaligtas. Maraming babae ang naiwan doon, sugatan, gutom at walang lakas na ipaglaban ang kanilang sarili. Ang iba ay pinaslang habang ang ilan ay pinalaya, ngunit tahimik na nagdala ng bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ang kanilang mga kwento ay itinago sa mahabang panahon dahil sa takot at hiya. Sa panahong iyon, hindi pa karaniwan para sa mga babae na magsalita tungkol sa karahasan, kaya't marami sa kanila ang nanatiling tahimik sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Noong dekada 90, nagsimula ng magtipon-tipon ng ilang kababaihan na nakaligtas sa bahay na pula. Tinawag nila ang kanilang sarili bilang Malaya Lulas, o mga lula na minsang biktima ng digmaan, ngunit ngayon ay lumalaban para sa hustisya. Sa tulong ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga mamamahayag, nagsimula silang magsalita sa publiko tungkol sa nangyari sa kanila. Ayon sa Philippine Daily Inquirer at Esquire Philippines, ang grupo ay nagpetisyon sa pamahalaan ng Japan at maging sa gobyerno ng Pilipinas para sa opisyal na paghingi ng tawad at kabayaran sa pinsalang kanilang natamo. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, marami sa kanila ang hindi pa rin nakatanggap ng hustisya. Ang ilan ay pumanaw na nang hindi naririnig ang salitang patawad. Sa paglipas ng panahon, bagamat tuluyan ang napaalis sa bansa ang mga mananakop,
Ang bahay ay nananatiling isang malakas na simbolo para sa mga mamamayan ng San Ildefonso. Ito ay isang lugar ng hiwaga at takot. Sa isang travel blog na The Most Haunted Places in the Philippines, iniulat na maraming lokal na residente ang nagkukwento na may mga kababalaghan at paranormal activity daw na nagaganap tuwing gabi. Mga tinig ng mga tila hindi matahimik na mga kaluluwang biktima ng pang-aabuso. Patuloy na humihingi ng tulong at hustisya. May mga nakakakita rin umano ng mga aninong gumagalaw pabalik-balik sa mga sirang bintana. Maririnig din daw ang padyak ng mga paa ng mga sundalong Hapones na tila nagmamarcha. Ang nakakakilabot pa dito, madalas daw itong marinig kahit na wala naman talagang tao o anumang aktibidad sa paligid, lalo na kapag kalaliman ng gabi. Ibinagpalagay ng ilan na ito ay mga kaluluwa ng mga sundalong Hapones na minsan gumamit ng bahay na pula bilang kanilang himpilan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa dami ng kasawiang naganap dito tulad ng pamamaslang, pang-aabuso at pagpapahirap sa mga kababaihang Pilipino, sinasabing hindi matahimik ang mga espiritu ng mga nasawi. Kaya't ang tunog ng marching soldiers ay tinuturing na parang paulit-ulit na alaala ng digmaan na bumabalik tuwing gabi upang ipaalala ang mga nakaraang karahasan. Siyempre kung may mga naniniwala meron namang hindi at nagsasabi na ang ganitong karanasan ay bunga lang ng malakas na imahinasyon o tunog ng hangin at kalikasan na nagkataong kahawig ng yabag ng sundalo. Pero nanindigan ang mga kalapit na residente doon na ang kanilang narinig ay hindi basta hangin lamang. Marami ding paranormal investigators ang pumunta sa nasabing lugar at nagsasabing ang bahay ay may airy aura o malamig at mabigat na presensya na tila nakabalot sa mga pader mismo. Ang kulay pula na itinuturing na simbolo ng buhay, pag-ibig at lakas ay dito ay naging simbolo naman ng dugo, trauma at multo ng nakaraan. Dahil sa mga naglabasang nakakatakot na kwento patungkol sa bahay na pula, ito ay binansagan bilang bahay ng mga multo. Ngunit higit pa sa mga alamat at kwentong kababalaghan, ang tunay na kababalaghan ay kung papaano na natiling nakatayo ang bahay sa paglipas ng napakahabang panahon. Parang ayaw nitong hayaang makalimutan ng mga tao ang kasaysayan na naganap dito. Sa kabila ng kawalan ng katarungan, nanatiling matibay ang bahay na pula bilang simbolo ng katatagan. Ang gusaling ito na itinayo para sa karangyaan ay naging tahimik na monumento ng pagdurusa at katapangan. Sa pagdaan ng mga taon, marami nang bumibisita roon, mga mamamahayag, istoryador at mga estudyante na gustong matutunan ang tunay na kwento ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng bahay ayon sa mga larawan na kuha ng photojournalist na si Cheryl Diaz-Mayer para sa Pulitzer Center at National Public Radio o NPR ay nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng bahay. Makikita ang sira-sirang sahig, halos wala nang natirang dingding at tanging pundasyon na lamang ang nananatiling nakatayo. Masasaksihan ang bakas ng kalumaan. Ang katahimikan ng lugar ay tila humihingi ng pakikinig mula sa mga Pilipinong nakalimot na. Noong taong 2016, iniulat ng ABS-CBN News na sinimulan ng gibain ang ilang bahagi ng bahay na pula. Ito ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa mga history advocates at sa Malaya Lulas dahil para sa kanila, ang bahay ay hindi lamang isang gusali, kundi isang bahay na saksi sa kasaysayan. Hiniling nila sa gobyerno na ideklara itong World War II Memorial Site upang mapangalagaan at magamit bilang lugar ng paggunita at edukasyon. Ayon sa kanila, kung mawawala ang bahay, mawawala rin ang pisikal na paalala ng mga pangyayari at baka tuluyang mabura sa isipan ng mga tao ang pinagdadaanan ng mga kababaihan. Sa kabila ng pagkabulok ng istruktura, nananatiling buhay ang diwa ng bahay na pula sa mga dokumentaryo at pelikula. Isa sa mga modernong adapsyon nito ay ang pelikulang Bahay na Pula ni Brillante Mendoza na nagbigay ng masining na paglalarawan sa mga pangyayaring naganap doon. Bagamat katang-isip ang ilang bahagi ng pelikula, layunin nitong paalalahanan ng mga manonood tungkol sa totoong kasaysayan sa likod ng pangalan ng bahay. Sa parehong panahon, ilang organisasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa ang naglabas ng mga artikulo at exhibit na tumatalakay sa kaso ng Bahay na Pula. Kabilang dito ang BBC News, Pulitzer Center at European Center for Constitutional and Human Rights na patuloy na nagsusulong ng pagkilala sa mga comfort women ng Pilipinas.
Sa aspeto ng kasaysayan at human rights, sinasabi ng mga eksperto na ang Bahay na Pula ay isang mahalagang paalala ng karahasan laban sa kababaihan sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga ulat ng Pulitzer Center at BBC, ito ay patunay na ang mga babaeng Pilipina ay hindi lamang naging tahimik na saksi, kundi naging biktima ng sistematikong pang-aabuso. Nakakalungkot isipin na unti-unti nang nawawala ang pisikal na anyo ng Bahay na Pula. Ang dating matibay na haligi ay ngayon halos abo na lamang, ngunit ang alaala nito ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga nakakaalam ng kasaysayan. Araw-araw habang ang mga malaya lulas ay patuloy na nananawagan ng hustisya, ang kanilang mga kwento ay patuloy ding sinasalaysay sa mga paaralan at sa media. Ang mga larawan ng bahay at ang mga testimonya ng mga biktima ay nagsisilbing paalala ng katotohanang hindi dapat kalimutan. Bagaman maraming kwentong kababalaghan ang umiikot sa Bahay na Pula, hindi lahat ay may mabibigay na konkretong ebidensya kagaya ng video, audio record at dokumento na opisyal na na-verify. Ang mga testimonya ay kadalasang oral histories, lokal na kwento o mga reports ng mga bisita at residente lamang. Bilang bahagi ng kasaysayan, ang bahay ay may mabigat na halaga. Ang mga kwento ng karahasan ay may dokumentadong basihan, ngunit ang kwento ng kababalaghan ay bahagi na ng urban legend. Ang Bahay na Pula ay hindi lamang isang lumang gusali sa San Ildefonso. Ito ay isang bahay na alaala ng digmaan, kababaihan at katatagan. Sa mga kwento ng mga nakaligtas, naroon ang mensahe ng pagbangon na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, may liwanag pa ring sisilay kung may tapang tayong harapin ito. Tulad ng sinulat ng isang mamamahayag sa BBC, ang Bahay na Pula ay hindi lamang isang bahay ng dugo at luha, kundi isang tahanan ng alaala at katotohanan. Ang aral na mabibigay ng Bahay na Pula ay malinaw na nais itong ipabatid na ang kasaysayan ay hindi dapat itago o kalimutan. Ito ay dapat ituro, ipasa at ipaalala upang maiwasan ang pag-uulit ng parehong karahasan. Ang bawat bitak sa pader ng Bahay na Pula ay parang mga sugat sa katawan ng bansa na hindi maiaayos, ngunit maaari nating gamutin sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa mga biktima. Ang sagot sa katanungang totoo ba ang mga kababalaghang nangyayari sa Bahay na Pula ay depende sa paniniwala ng isa. May nagsasabi na ito ay tunay, syempre meron ding hindi. Ikaw, ano ang opinyon mo tungkol sa usapin na ito? Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.